Usapin ho natin ng Department of Health. Kaugnay po sa ating binasa at binanggit na report ho kanina, kaugnay dun sa lang isa na kaso sa kanilang pagbabantay na positibo sa Mpox, taga Metro Manila, 33 years old. Assistant Secretary Albert Domingo at nakapagsalita po ng Department of Health sa ating linya. Asek Domingo, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Tinidad po ito sa Radyo na TV pa. Good morning po, Asek. Magandang umaga, Orly. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig at nanonood po sa atin. Bukod dun sa binabanggit niyong detalye, mga kinakailangan natin malaman dun sa unang o nag-iisa, ano ba dapat yung sabihin? Baka meron pa bang iba o ito lang o yung una na ating po natuklasan na kaso ng Mpox dito sa ating bansa? Meron pong iba yan na Orly yung nakaraan na dahil ang unang deklarasyon ng Mpox sa PHCIC ng WHO was last July 2022. So simula noon hanggang December 2023, nakatala na ho tayo ng siyam. So ito po ay isang bagong kaso. Ang tawag namin is bagong kaso, new case, dahil this year, after nung second declaration ng Public Health Emergency of International Concern ng Mpox, ito po yung dumagdag. So ikasampu na po siya sa tala natin. Okay. Parehong-pareho ito sa pinag-uusapan natin kahapon na deklarasyon ng dahilan ng deklarasyon ng World Health Organization ng Global Health Emergency. Parehong-pareho ito ng Mpox na pinag-uusapan po. Magandang tanong yan, Orly, no? Dahil paliwanag natin ng mabilisan. Ano bang pinagkaiba ng unang deklarasyon noong 2022 saka itong ikalawang deklarasyon ngayong taon? Yung unang deklarasyon noong 2022, yun pong uri ng Mpox virus, yung clade na sinasabi, CLADE. Yan yung parang pinaka-variant ang tawag nila. Yung clade nung panahon na yon was clade 2. So ang clade 2 na yon, ang kanyang sinasabing case fatality rate o yung pagkakataon na mamatay kung ikaw ay magkaroon ay napakababa. Ito namang ngayong taon na ito, nakita nila sa Africa na kumakalat yung clade 1B. Yung clade 1B, pwedeng umabot ng 10% yung sinasabing case fatality rate. Pero ito ay nangyayari sa mga pasyente na immunocompromised, yung ating matatanda, yung mga sobrang bata. Yun po ang inaantay nating impormasyon. So yung ating pasyente na inaalagaan natin ngayon, yung sample niya ay sinisequence pa. Tinitignan kung ito ba ay clade 1, clade 2, para malaman natin kung ano ba yung specific na virus type na hawak niya. Okay, kaya ko rin natanong yan, Asek, dahil yung deklarasyon ng World Health Organization, kaugnay dito sa uri, kung ano man yung plague 1B ba ito binabagay niya? Yes. Yung clade. Ang katanungan ano ba to? Sakasakali ba magkaroon sila, mataas ba ang chance ang fatality rate dito, ihalin tulad din daw ba sa COVID? Ang ating case fatality rate na nakita sa Africa, umaabot ng pwedeng 10%. Para magkaroon tayo ng kumbaga idea, ano ba ang ibig sabihin nun? Kunyari, yung nakikita natin na leptospirosis, ang case fatality rate niyan medyo nasa bandang 10% rin, no? Merong mga ibang sakit na mas mataas pa yung case fatality. Si COVID at one point lumampas ng 10% yung case fatality. Ang pinagkaiba kasi si COVID, bagong-bago. Nung na-discover si COVID noong 2020, wala pa siya talagang COVID nung unang panahon. Ang Mpox po, matandang sakit na yan since 1958. Lumabas lang po yan ngayon dahil ang sinasabi ng pagbakuna sa smallpox. Bakit smallpox? Kasi kamag-anak niya yan eh. Ang maraming sa ating mga nakatatanda na nabakunahan laban sa smallpox nung bata pa, meaning 1970s and below, yung mga pinanganak ng 1970s mas matanda, kayo po ay merong protection na laban sa sinasabi na Mpox dahil yung smallpox vaccine nakakatulong yon. Ngayon, lumabas yung Mpox kasi nga hindi na nagbabakuna ng smallpox. Alright, kailangan pa, wala na palang mga bakuna after 1970 ng ganung uri? O meron pa rin naman, hindi nga lang ginagamit ng ilan sa ating mga doktor at mga kababayan? Yun po yung nangyari, Orly, yung ikalawang sinabi nyo. Meron pa rin siyang bakuna. Hanggang ngayon, meron pa rin bakuna. Pero nung mga bandang late 1970s kasi, dineklara na parang eradicated na yung smallpox. Opo. So parang dahil sa declaration na yon, parang nag-stop na yung routine immunization. Pero binibigay pa rin yan. In fact, sa ngayon balik tayo sa kasalukuyang panahon, itong ating public health emergency, ang pinapadalang mga bakuna papunta sa Africa ay karaniwang mga smallpox vaccines. Pero kaya doon pinapadala kasi ang mode ngayon ng containment, ang paraan para mapigilan ang paghawa,
ay gusto nating paligiran yung mga pasyente dun sa Africa na merong grade 1 ng ating Mpox para wag nang kumalat. Kaya doon pinapadala ang bakuna ngayon. Alright. Yung unang mga kaso ng Mpox na binanggit natin, ASEC, before itong kasong ito ng lalaki na taga Metro Manila, anong uri naman daw ho ng Mpox? Anong uri ho pala ng dumapong virus po sa kanila? Yan ang inaabangan natin, Orly. So tayo ay pa rin, nakaabang ngayon oo. sa sinasabing sequencing. Wala pa. Kasi kung yun ay mga, alam naman natin sa ating mga kababayan, ang bulutong, lang yan eh. Napaka-simple lang, sabi nga nila. Sa tanang buhay mo bilang tao, makakaranas ka 1 beses ng bulutong. Kaya sabi nila, ang kailangan nandyan ay paghandaan. At yung nga ho, gamutan ng maaga at bakuna. Pero itong Mpox na pinag-uusapan natin ang tinutukoy ng World Health Organization na may chance, sabi niya nga 10% ng fatality rate. Mukhang ibang uri ng dapat na maging pagtrato dito ng ating mga kababayan. Ganun po ba yun, Asek? Tama po yan, Orly, na kailangan iba yung pagtrato natin. Pero wag po tayong kakabahan. Dahil ang Mpox po, iba po yan sa COVID-19, no, sa ating mga nakikinig. Ako po yung nakakita na rin sa social media ko. Nagpapanik ang mga tao dahil baka inisip nila, ito na naman ba ang simula ng panibagong pandemya. Kung tayo po ay mag-iingat, hindi po mapupunta doon. Bakit po? Yung Mpox, hindi siya respiratory virus. Hindi siya nakukuha sa hingahan. Ang kanyang hawa po is yung tinatawag na close intimate contact, magkadikit, magkalapit, balat sa balat. Iba po yung kanyang paghawa, mas mabagal dahil doon. At pag sinabi natin nga gano'n, madali siyang iwasan dahil ang sabon na tubig at pati yung alkohol na panggamit sa kamay, nakakatulong ho yan para matigilan yung paghawa ng virus. So, iwas sa shake hands muna ngayon. Ganun po ba yun, Asek? Magandang abiso po yan, or ang isa pa nga, actually kahapon po, ino-obserbahan namin maski ako kumakamay pa rin ako Pero meron akong baon na maliit na bote ng alcohol or lumalapit ako sa sa toilet, maghuhugas muna ako ng kamay, soap and water. Mga dumadalas lang yung paghugas. Okay, pero hindi natin kailangan yung lockdown tulad nun dati sa ngayon. Hindi ito airborne. Yun lang ho ba ang tsansa, yung madikit lang? O maaring pwede kaya na may nadikitan ng kanyang katawan o nahawakan at dumikit ka rin doon sa bagay na yun, na mapunta rin sa'yo yung bagay na yun, mahawa din sa'yo? Magandang tanong yan, Orly. Ang tawag namin sa public health dyan, yung fomite, sa paliwanag natin, yung mga kagamitan na nagamit ng mga taong may sakit ng Mpox. Tama po kayo doon, yung mga kagamitan ng taong may Mpox, maaaring makuha doon. So anong pag-iwas doon? Kung tayo po ay, for example, damit, labahan, kasi soap and water ay makakatigil niyan. Hindi kailangan ng special soap, kahit anong laundry soap pwede. Tapos doon sa maglalaba, magguantes lang. Mangyayari lang naman ho yan kung meron tayong pasyente na inaalagaan or kung tayo mismo alam natin may Mpox tayo pag naglaba tayo sabon. Tapos yung mga kubyerto sa utensils na ating ginagamit. Hello, Asek? Ba't ba parang Asek, yan. Nako. Parang nakukuryente minsan na signal, nawawala. Pagkatiho itong mga impormasyon na ito mula po sa Department of Health para hindi naman po dagdag kaalaman po sa atin, kundi para malaman din po natin kung paano natin itrato at anong dapat natin gawing paghahanda. Hindi rin maging cause ng panic para po sa ating mga kababayan. Although alam mo natin, bulutong man yan na simple o hindi, dapat pa rin tayong mag-ingat mga kapuso. Sige at kung meron pa kayong mga karagdagang katanungan habang ating binabaligang signal para maitanong na rin po natin kay Asek Albert Domingo ang inyong pong mga question tungkol po dyan sa Mpox natin pong pinag-uusapan. Konfirmasyon, isa pa lamang po ang kaso at hindi pa ho yan matukoy kung anong klase ho ng plague o uri po yung Mpox na yan. Asek Domingo, may binabanggit kayo sa mga paraan na maaring magkahawaan, Asek? Yes, yung binabanggit natin dun sa utensils, fomite, yung gamit ng mga utensils na yan, plato, ganyan. Correct, sa mga kagamitan. Kung yung kubyerto, kapag kunyari kumakain tayo, huwag tayo mag-share siyempre ng mga plato, kutsara, tinidor sa isang taong may Mpox. Tapos pag naghuhugas tayo, sabon na tubig, maaalis rin yung virus. Okay. Yung mga mahilig magpunta sa every weekend, yung pumunta sa napapagupit, nagpapa-spa, facial spa, meron din po ba silang dapat ditong bantayan?
Yes po, magandang tanong yan. Sabi nga ni Secretary Erbosa kahapon, within today or early this week, sana not later than today, maglalabas kami ng specific guidelines. Magandang tanong yan, no, dahil alam po namin, marami tayong, ako nagpapagupit rin ako, nagpapamasahe paminsan-minsan. So magkakaroon tayo ng guidelines specific kasi ang importante, as long as wala namang close and intimate contact or skin-to-skin contact, may iiwasan yan. Wala pa hong guidelines yung lalabas, no, pero magbibigay ako ng halimbawa para lang magkaroon ng idea ang ating mga kababayan. Siguro naman po kung tayo ay nagmamasahe at nakasanayan na rin yan sa ating mga COVID-19 na panahon, no, lalo na nung nagbababa na yung lockdown, nakamask yung mga therapist. Hindi sila nagtatanggal ng mask. And there was actually a time na naka-gloves sila para hindi nila nahahawakan yung balat ng tao. So yung mga ganong bagay, kasi remember, ang mga doktor, kami po, pag tumitingin ng pasyente, close intimate contact rin po yan. Pero kami ay naka-equipment, meaning naka-guantes, naka-gloves. So may mga paraan para ipatuloy ang mga kumbaga aktibidades na nagugupit. So yan, so yung stylist, baka kailangan mag-mask muna siya, tapos naka-guantes siya. Wala namang masama doon. Matutuloy pa rin yung paggupit ng buhok. So yan yung mga titingnan namin na specific guidelines. Sek, marami pa akong gustong itanong. Siguro dapat i-part 2 natin ito kung inyo pumamarapatid. Wala po usapin ng dengue. Isigit ko lang itong monitoring po ninyo na meron na ho bang kinakailangan tugnan ng mga otoridad dyan po sa VAG na nararanasan po sa Calabarzon area, Cavite, Batangas. Meron na ho bang nakakasakit, hirap sa paghinga? Sek, nakapos na nga tayo ng oras. Nakakaproblema pa tayo sa signal. Sige, pakisabi nilang maraming salamat.